Suriin natin ang mangyayari kung magkakaroon ng triple tie, no, for 7th place. Pwede pa mangyari yan, no, dahil nga may laro pa ang Rain or Shine, NLEX at Magnolia. At kung titingnan natin yung standings, no, so far, no, bago ang mga laro sa Wednesday, January 29, ay makikita natin, no, na kung titingnan nyo ito yung standings at makikita nyo yung Rain or Shine ay nasa pang 7, no? And then pang 8 ang NLEX and Magnolia naglalaban sa pang 8 posisyon dahil meron silang 5 and 6 win-loss record ngayon. May pag-asa na magtablang itong tatlong teams na to, no? Yung Rain or Shine, NLEX and Magnolia for the 7th spot. Dahil nga may laro pang Rain or Shine against TNT. Gaganapin yan sa Biyernes. NLEX kakalabanin ng Eastern sa Wednesday, and then yung Magnolia kalaban ng Meralco sa darating na Friday. So pwedeng magkaroon ng triple tie for 7th place, no? Lalabas na pag nanalo itong Meralco, kung manalo ang Magnolia and NLEX sa kanilang kalaban and then matalo itong Rain or Shine sa TNT, ay magkakaroon ng triple tie for 7th spot. So ano nga ba mangyayari kung ganun ang maging sitwasyon, no, after ng elimination round? So suriin natin kung ano mangyayari sa sitwasyon na yun, sa scenario na yun. Ito, sinulat natin at sana po ay nababasa nyo kasi may nag-comment din na medyo maliit yung ating sulat, no. So ito ilalapit natin. So tignan natin kung manalo ang NLEX over Eastern and then matalo ang Rain or Shine sa TNT and then manalo ang Magnolia sa Meralco, yun nga magkakaroon ng 6-6 na tabla for number 7. At ang mangyayari dyan ay yung number 7 makukuha ng NLEX, no? At dahil yan sa quotient, no, na yun nga yung rules ng ating PBA sa tiebreaker. Again, i-remind lang natin, no, kung meron mang mga tablahan, ang tiebreaker dyan ay yung quotient system, except kung may tabla sa number 8. Kung may tabla sa number 8, kung dalawang teams ang tabla sa number 8, maglalaro sila ng isang knockout game. Ngayon, kung 3 or more, i-determine yung quotient, and then yun nga, kung sino yung top 2 teams dun sa quotient, sila yung maghaharap sa isang playoff match, no? Tapos yung mga teams na mababa yung quotient ay sila ay may eliminate na. So again, tingnan natin. So mangyayari dyan kung manalo ang NLEX, manalo Magnolia, matalo Rain or Shine, number 7 automatically itong NLEX, no, with a 1.0383 na quotient plus 8. And then after nyan, yung Magnolia and Rain or Shine, dahil sila yung may mababang quotient, ay sila yung maghaharap for a playoff. Yun naman po yung rules din, no? If ever may 3-way tie sa number 7, yung may team na may pinakamataas na quotient, siya ang outright na papasok sa quarterfinals, and then yung dalawang nasa ilalim sa quotient, yun po yung maghaharap sa isang knockout game. Pag yan po yung naging scenario, so yun nga po, ito po yung mangyayari. At dahil yan dun sa mga resulta ng mga laro nila, no, dahil ang NLEX, kung matatandaan natin, itong NLEX ay I believe natalo yung NLEX sa Magnolia, no, noong December 20. Ang final score noon is 99-95. So 4 yung panalo ng Magnolia sa NLEX. Although talo yung NLEX dun sa larong yun, ang naging advantage naman ng Rain or Shine, ng NLEX dun sa kanila, ay yung tinambakan nila yung Rain or Shine recently, no. Kung matatandaan natin yung score nung Rain or Shine NLEX, nanalo yung NLEX 122-110, 12-point win ang NLEX. Kaya ang nangyari, pagdating sa quotient, plus 12, and then yun nga, yung minus 4 doon sa talo nila sa Magnolia. So lumalabas nga na meron silang plus 8.
Yun, so ngayon, yung Magnolia nga +2 dahil nga dun sa kanilang panalo over NLEX, and then natalo sila kontra sa Rain or Shine by 2 points. So naging +2 ngayon. Yun lang ang naging nakasama para sa Rain or Shine, no? Yung kaya sila nakakuha ng -10 na quotient ay dahil dun sa kanilang 12-point loss kontra sa NLEX recently. And then although nanalo nga sila sa Magnolia ay 2 points lang. So ang mangyari ay dahil nga doon, babaksak itong Rain or Shine dun sa quotient at makakaharap nila yung Magnolia sa isang knockout game sa number 8. So unfortunately for Rain or Shine, no, despite of their hot streak during the conference, no, sunod yung kanilang talo. At dahil doon, if matalo na naman sila over TNT, ay babaksak sila dun sa playoff for number 8. Ito namang NLEX, pag nangyari yun na manalo sila, pag manalo sila over Eastern sa Wednesday, ay from medyo sa baba nung outside looking in, ay sila pa yung magkakaroon ng number 7 spot sa quarterfinals. So NLEX is definitely hoping for a favorable result against Eastern, and then Magnolia, even if manalo yung Magnolia sa Meralco, kung manalo naman ng NLEX over Eastern, ay babaksak sila dun sa playoff for number 8. And of course, syempre hoping naman na for yung NLEX or Magnolia, hoping sila yung isang team doon between them, yung NLEX and Magnolia. Syempre yung NLEX hoping na matalo yung Magnolia, no? And then yung Magnolia syempre hoping for an NLEX loss para hindi na masyadong komplikado yung kanilang ruta papunta sa quarterfinals. So yun, ito yung isa sa mga scenarios na pwedeng mangyari, no, pagdating sa pag natapos na yung ating elimination round. Again, kung ganito mangyari, NLEX will be at number 7, and then Magnolia and Rain or Shine will battle for the number 8 spot. So marami po salamat, no. Pag-uusapan pa natin yung mga posibleng mangyari in the coming days. At yun, marami po salamat sa inyong panonood dito sa ating munting explainer kung ano po mangyari kung magkakaroon ng mga tablahan pagdating sa race for the quarterfinals. And hopefully it gives you medyo ng konting impormasyon tungkol sa mga posibleng mangyari dito sa ating PBA Commissioner's Cup. Again, ako po si Ruben Terrado, and thank you for watching us dito sa ating YouTube channel. And of course, please read our stories sa spin.ph. And yan na muna. And we will see you next time here dito sa ating YouTube channel.